Speaker Martin dating speaker pala. Ang nagbitiw na speaker na si Martin Romualdez sa ICI. Ayan. Pinagkaguluhan siya mga bossing. Ang daming media nung nagpunta siya dito sa sa ICI. Alam mo talaga na for optics lang itong itong ICI na ito. Para kunyari nag-iimbestiga sila, para kunyari siya pumunta, si Zaldico hindi. Hindi ba? Dito mo talaga makikita na laglag talaga si Zaldico. So syempre inimbitahan si Zaldico, hindi siya umuwi. Tapos ito si Romualdez, isa yung pangalan niya sa inililink dito sa massive the most corrupt budget sa history ng Pilipinas. Actually, hindi lang to 2025 2024, 2023, sila na din yan eh. So yung pinakakurakot na budget sa history ng Asia pa yan eh. Itong pagnanakaw itong riding in tandem na ito. Ito yung magnanakaw na mga disente. Ito yung mga magnanakaw na mga naka-SUV. Kasi usually dati ang mga magnanakaw, di ba, nakatakip ang mukha ng mga yan. Ang mga magnanakaw, tumitira yan sa gabi. Pero sila in broad daylight, mga nakalabas ang mukha, tumitingin pa sa CCTV camera. Pucha, ito matindi. Meron pa silang entablado at meron pa silang mga media na nagko-cover sa kanilang mga pagnanakaw. Saan ka naman? Iba na ang mga magnanakaw ngayon. Dati, nakatakip ka ng mukha, di ba? Nakatakip ka ng mukha na ganyan. Hold up to! Pero ngayon hindi na. Mga magnanakaw ngayon, mga nakabarong. Mga magnanakaw ngayon, may helicopter. Mga magnanakaw ngayon, pangiti-ngiti. Kaya itong ICI, naniniwala talaga ako dito sa ICI na to na ito ay wala talagang kwenta ito. Wala talagang kwenta ito. Unang-una sa lahat, wala naman siyang contempt powers. Kasi di ba pag nagpa-contempt siya, dadaan sa RTC. Pag nagpa-aresto siya, dadaan sa mga proper agency. So ano silbi nito? Ngayon, kung halimbawa meron silang investigasyon, tapos ang matindi nito, yung investigasyon nitong ICI na to, hindi pa to live telecast executive session ito, ibig sabihin sila lang naggagaguhan dyan. Hindi mo alam, pag sarado ng pinto, baka magmukbang ng mga putang ina niyan. Di ba? Hindi mo alam kung ano nangyayari dyan. Kunyari may pinag-uusapan sila, kunyari mga seryoso sila. Paglabas, kunyari malulungkot, pagod na pagod, pero putang ina, baka walang ginagawa mga to dyan sa loob. Bakit? Bakit ko nasabi yan? Tingnan mo merong isang third party na outside sa administrasyon, yung inilagay nila, si Mayor Magalong. Inilagay nila kunyari for optics na patas sila. Kita mo. Noong nag-iimbestiga na si Mayor Magalong, talagang may mga vital information na sinishare sa kanila because consultant siya supposedly. So consultant investigator siya supposedly. Kasi halimbawa, pwede siya mag-conduct ng sarili niyang investigation. Hindi ba? Sinabi nun ni Bongbong Marcos nung nag-usap sila na Mayor Magalong has information, I will get the information and we will study it. Ganun ang sinabi niya nung una, manloloko talaga tong putang inang abnoy na ito eh. Tapos noon, hinire nila dyan sa ICC, nag-imbestiga si Magalong. Anong ginawa nila? Teka, pucha, hindi ka dapat mag-imbestiga. Pag nag-imbestiga dyan, dinahuli mo kami. Ginawa nila ng issue tungkol doon sa tennis court na proyekto ng mga Diskaya na hindi mo naman masasabing corruption, di ba? Kasi hindi naman lahat ng ginawa ng mga Diskaya corruption eh. Halimbawa, itong substandard yung ginawa ng mga Diskaya at naka-appeal naman yun at ginaayos naman ng mga Diskaya. So what's wrong with that? Hindi ba? Ibig sabihin yung accountability at saka yung responsibility ng contractor doon sa proyekto na yun gumagana. Kasi kasalukuyan na inaayos nila at under warranty kasi yan. So ngayon, pinalalabas ng pamahalaan na ito si Magalong, meron daw siyang itinatago. Ano yun? Na yung isang proyekto sa kanyang probinsya sa Diskaya, pero bakit hindi niya sinasabi? Ba't tinatanong ba siya? Ang usapan dito, flood control project at saka corruption sa mga proyekto. Ano ang patunay na dun sa proyekto ng tennis court na yon merong corruption? Maaring substandard, maaring hindi maayos yung pagkakagawa, but it doesn't mean na may corruption doon. And the fact na pinapapanagot yung mga Diskaya doon sa proyekto na yon at kailangan nilang ayusin yun, ibig sabihin, yung responsibilidad, inaako nung yung LGU ay hinahabol kung proyekto ng LGU yan, hinahabol itong mga kontraktor para ayusin yung kanilang ginawa roon, di ba? So anong problema? So yun yung nakita nila, kaya pinaimbestigahan daw si Magalong. Ba't mo naman paimbestigahan yung taong ikaw unang-unang naglagay diyan kung di ka ba naman bobo talaga? So sobrang bobo ni Bongbong Marcos, naglalagay na siya ng tao na ito let's say kung halimbawa man incompetent si Magalong. Let's say corrupt si Magalong.
bakit mo inilagay agad-agad nang hindi mo pa iniimbestigahan yung pagkatao nitong tao na to? Kasi tayo nga, pag nag-a-apply tayo ng trabaho, tandaan nyo? Pag nag-a-apply tayo ng trabaho, nagbibigay tayo ng police clearance, barangay clearance, NBA clearance, lahat na ng clearance. Nag-ano tayo dyan. Aside from that, meron kang pipirmahan sa mga malalaking company. Oo, sa mga malalaking companies, meron kang pipirmahan dyan na, na waiver na you are letting kasi personal information mo yung kakalkalin eh. So you are giving them the authority to do a background check sa'yo. O lahat ng kumpanya halos ganyan, randomly. Kapag ka medyo nakita nila, medyo yung yung resume mo parang teka, may something dito. Although qualified ka naman and magaling ka naman sa interview, ang maganda pa na ipasa mo yung assessment exam nila. Oo, assessment test nila na ipasa mo. So okay ang lahat, kaya lang medyo mukha kang sindikato. Oo, meron ka sigurong tahi sa mukha na ganun. Kaya ngayon, ang gagawin ng kumpanya na yan, will have you sign a waiver giving them the authority na buklatin lahat. Legit ba tong mga dokumento na pinasa mo? Legit ba yung mga transcript of records mo? Mga legit ba itong board exam, mo? Itong PRC mo, legit ba? Ganyan. Pupuntahan ka nila sa mga bahay-bahay, tapos check nila yung social media mo, titingnan nila yung social media mo kung ikaw ba'y sindikato, kulto ka ba, ganyan. So ganon, bago papipirmahin ng kontrata yan. O kaya, tatanggapin na nila yan dahil nga dun sa pinirmahan mo na waiver na iba-background check ka nila, habang nagtatrabaho ka, they're doing the background checking. At pag may nakita sila na mali doon sa mga ipinasa mo, it forfeits your contract, nakalagay doon. It will forfeit your contract, tatanggalin ka nila outright. Na karapatan nila yon because you signed it. Wala kang laban sa labor, sa dole kapag nagreklamo ka. Kasi nga, pineke mo. So ganun. Ito pa kaya, isang importanteng investigative body, isang importanteng komisyon yung binuo para imbestigahan yung corruption. Tapos basta-basta ka lang naglalagay ng tao dyan nang hindi nyo muna binabackground check. Diba? So ganyan kabobo mag-manage si Bongbong Marcos. Kalaunan, tinanggal nila si Magalong dahil questionable daw yung kanyang reputasyon. Ha? Paano naging questionable? Yun ang questionable yung utak mo. Ang questionable yung kokote mo na mukhang araw-araw lasing ka pa yata. Di ba? Kaya ngayon yung sinasabi natin dito na may something talaga dito sa ICI na to. Itong ICI na to, wala ito. Binuulang ito for optics para sabihin, kasi parang lumalabas, pati yung Congress, tinan mo. Yung Congress, sinut down na nila yung kanilang investigation. Bakit? Because they cannot control the evidence anymore. They cannot control yung kanilang mga resource person. And even if kinokontrol nila yung kanilang mga resource person and nililid nila towards this direction, towards the opposite direction, yung mga resource person, bumabalik pa din yung istorya, yung ebidensya, bumabalik pa rin sa kanila. Kaya para mapigilan yung damage, ang ginawa nila, in-stop nila yung investigasyon. Ngayon meron din dito sa Senado, anong ginawa nila? Inagaw nila doon sa isang magaling na abogado na nag-iimbestiga na si Marcoleta. Pag agaw nila kay Marcoleta, mga bossing, ginulo na ng ginulo ni Lacson. Nung ginulo ni Lacson, parang alam niyo sa mga korte yung mistrial, gano'n. Hindi ba kapag nag-declare ang korte ng mistrial, ibig sabihin, wala na, back to zero. Back to zero, mawawala ng reputasyon yung hearing dahil kontaminado na yung hearing. Dahil kontaminado na yung hearing, ulit yun, i-down na yun, tapos gagawa na ng bagong investigasyon at hearing. Iba na yung judge. Iba na yung hahawak. So gano'n na nangyari. Binaboy-baboy ni Lacson, sinira-sira ni Lacson yung Senado. Tapos bigla siyang nag-resign kunyari. Kasi ganito, kasi ganyan. Pero nung nag-resign siya sa Blue Ribbon Committee, wasak na yung Blue Ribbon Committee. Yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee, wala na, kontaminado na. Bakit? Kasi nga una sa lahat, hindi naman niya gustong patawag yung mga dapat ipatawag, yung mga involved na mga pangalan. Hindi naman niya gustong imbitahan. So, yung kahit anong lihis ni Panfilo Lacson diyan sa hearing sa Senado,
it still goes back to sinong may kasalanan, Martin Romualdez, Zaldico, tapos siyempre ang pinaka-boss nila, si Bongbong Marcos. Yun, so hindi niya na makakontrol, ganun din, sinira niya na, tapos inalisan niya. O sinong ipapalit? Ni Tito Soto. Mas tanga. Si Erwin Tulfo, yung ipapalit ni Tito Soto. Eh di mas lalong walang nangyari dyan. So sabi ko nga sa inyo, yung Senate Blue Ribbon Committee, bababuyin na nila yung mga investigasyon dyan, idadivert na nila sa ibang issue ng bayan, magbubukas na sila ng panibagong issue, mawawala na dun sa flood control. So ngayon, wala na, wasak na. O kaya sino na lang ang tumatayo na investigador ng flood control? Yung ICC na lang, ICI na lang, yung ICI. Yun na lang ang tumatayo. So for optics, mukhang sila na lang yung nag-iimbestiga tapos aatin pa si Martin Romualdez, di ba? It makes Martin Romualdez a saint. Oo, sa media, sa mga binabayaran niyang mga vlogger, sa mga sa mga binabayaran niyang mga taga-suporta niya at mga troll farm niya. Lalabas dito na, tingnan nyo, magpapa-imbestiga ba yan? Pupunta ba yan dyan kung ano yan, may kasalanan yan? So talagang makikita mo dito si Martin Romualdez walang kasalanan kasi humarap siya sa ICI. Putang ina nyo, hindi nyo nga alam ano nangyayari dyan sa loob ng ICI na yan. Baka nagsasalsal lang yung mga ulol na yan. Baka nga kung anong session ang ginagawa nila diyan kasi wala tayong alam O paglabas nila, may mga media, ano po nangyari sa loob? Ay, naging maganda ang investigasyon. Naging maayos. Gaganon lang naman sila Wala kayong pruweba kasi nga yung Congress at saka yung Senate, naka-live yan, hindi sila makakapagkaila magugulat na lang kayo. Etong ICI na to i-acquit ito si Romualdez, tapos dahil nga si Zaldico bilyon-bilyon na yung perang nakuha niya, trilyon-trilyon na. Magtago ka na doon sa mga binili nating mga mansyon sa ibang bansa. Huwag ka mag-alala, marami ka naman nanakaw. Diyan ka na lang. Huwag ka na umuwi dito. Ikaw ang isasakripisyo namin para lang may masisi tao. So minamanipula nila yung investigasyon para isisi sa isang tao lang. Tapos itong tao na to, kunyari, hinahanap nila, hinahunting nila, i-issuehan nila ng contempt orders, warrant of arrest, pero putangin na yan, may mga iba ng mga passport yan. Para si Gibuchidoro, di ba, meron na siyang passport ng ibang bansa, so ibig sabihin, citizen na siya. Ganun din yan. Ganun din ang gagawin naman. Itatago lang nila ng itatago yung tao na yan. Tapos sasabihin lang naman nila, magtago ka lang 10, 15 years. After nyan, balik ka ulit dito. Meron ka pa naman natitirang pera nyan. Marami naman tayo ninakaw. Pagdating mo rito, bilyonaryo ka pa rin. Ganun ang style dyan. Tangin niya, maniwala kayo dyan sa ICI na hudas na yan. Ito, pakinggan nyo. Diba? Ang daming media. Sandamo ka lang media, sandamo ka lang vlogger. Bakit? Kasi nga, ano yung mga yan? Mga kasapakat yan. Palalabasin dito na nagpunta si dating Speaker Romualdez para klaruhin ang kanyang pangalan. Kita mo si Montulfo, gawa ng chismis. Di ba sabi ni Montulfo, nagwala si Villar sa session. Nagprimadona, bla bla bla. Gumawa ng fake news na naman yung putang inang Ramon Tulfo. Tinan mo, paano mo malalaman na totoo 'yun? Hindi mo nalaman na totoo 'yun, di ba? Nalaman mo lang na hindi siya totoo nung sinabi ng mga taga-ICI na hindi naman totoo 'yung sinasabi ni Ramon Tulfo na nagwala rito si Mark Villar, ganyan. Kita mo kasi nga, hindi natin nakikita Kahit sino pwedeng gumawa ng chismis, istorya, patungkol sa nangyayari dyan, paniniwalaan ng taong bayan yan. Kapag man nagpakalat ng fake news na naman tong mga vlogger, mga media, tungkol dyan sa si Martin Romualdez, lahat ng mga tanong ng ICI, nasagot niya. At nakumbinsi niya ang ICI na talagang siya ay walang kinalaman dito sa corruption na ito. Di ba, madali nilang mamanipula yung tao kasi nga, ang naririnig lang ng tao, isang side lang. Hindi nila nakikita yung actual na nangyayari sa loob. Yun ang pinakamalaking problema natin dito sa ICI na to. Kaya walang kakwenta-kwenta talaga itong investigasyon ng ICI na ito. I was not a member of the bicameral Congress Committee. I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding investigation. Diba? Because he is a member of the small committee ng bicameral committee. I will shed light and I will explain. Ano ba tatanungin sa kanya dyan sa loob? Sir, ikaw po ay membro ng BICAM. Totoo po ba yung na-involve ka? Hindi. Okay, hindi. So, naging part ka ba ng korupsyon? Ikaw ba ang pinuno ng mga insertion at saka ng mga amendments? Sasabihin niya, hindi. Okay.
Ikaw ba ay ganito, ganyan? Ikaw ba ay kinukonsinti ng inyong pinsan at kayo ay may usapan na nanakawin yung pera ng taong bayan? Sasabihin niya, hindi. Okay. Sige. Si Zaldico, sa tingin mo? Kasi siya ang sinisisi rito. Sa tingin mo, may kasalanan ba siya rito? Baka. Kasi siya ang appropriation ako, natutulog lang ako Pinapirmahan lang sa akin yan. Sabi nila, okay daw yan. Yung presidente nga, pumirma din di ba? Sabi nung presidente, ni-review niya pinirmahan nga niya. Tapos siya, hindi damay. Tapos ako damay. Hindi ba? Kung hindi siya damay, hindi rin ako damay. At kung kailangan merong managot, syempre, yung committee chairman ng appropriations. Ganun lang sasabihin niya. Nakita mo ba tong gunggong na to? May mga dalang ebidensya, may mga dalang dokumento. May mga bitbit na papeles na pagpapatunay na hindi. Wala. Ang bitbit lang niya, yung bayag niya. At saka yung makapal na mukha niya. Papasok yan doon, magkukwentuhan mga yan. Paglabas, nakangiti na yan. Tapos may lalabas na report na naging mainit ang tanungan na talaga naman na patunayan ni Martin Romualdez na ganito na ganyan. Kasi sino ba gagawa ng resolusyon? Yung mga nandiyan sa ICI, mga mangilan-ngilan na tao gagawa ng resolusyon, pak, sulat-sulat at sasabihin nila, i-clear nila itong pangalan nito. Tapos lahat yan talaga ididiin nila kay Zaldico. Tapos syempre dahil sila yung nasa gobyerno at ayaw nila mapauwi si Zaldico sa Pilipinas dahil magyayayak-yak yan, ilalabas talaga niya ng baho nila dahil mukhang mahina ang utak ng tao. Ang gagawin nila yan, hindi nila pagaganahin yung kamay ng batas para habulin siya sa abroad. Baka itago pa yan para hindi sila, kaya baka nga ipapatay pa yan Kaya ako sa iyo, Zaldico, gumawa ka na ngayon ng video manifest. Tapos pag may nangyari sa yung masama, ilabas mo na yan, ipadala mo sa Banateros, ganyan. Yung email address ko nandyan. I-forward nyo sa akin para ako na maglalabas. Di ba? Kung natatakot ka. Kasi medyo delikado talaga buhay mo. Sa laki ng pera na involved dito, mantakin mo the most corrupt budget. Tas ikaw yung ginagawa nilang sacrificial lamb. Kung ako sa'yo, sir. Ang hirap. Ang dami mong ang pera, nagtatago ka naman. Ang dami mong ang pera, di mo naman magamit yung kasi ang yung mga yan sa kapangyarihan yung addict sa kapangyarihan. Napakarami mong ang pera pero wala naman, hindi mo naman ma-enjoy. Sir, are you communication na kay release your salad? Diba? Hindi na yan Hindi na yan sasagot. Kasi nga, yun lang naman ang kailangan niyang gawin. Magpunta dyan at magpakita. At masabi na siya ay nakikipag-cooperate sa ginagawang investigasyon ng gobyerno na alam naman natin, investigasyong kalokohan lang yan. Diba?